Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi na nakapagtimpi ang Korte Suprema at talagang naghain na nga sila ng warrant of arrest laban kay Kuting ng Norte at Lisa Tanas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga nila papalagpasin ang mga ebidensya na ipinasa ng matitinong mga opisyales, mga abogado laban nga kay Kuting ng Norte at Lisa Tanas. Ngayon nga ay dito natin mapapatunayan na wala na talagang takas ang mag-asawang ito dahil kompleto na ang mga ebidensya at talagang Korte Suprema na ang mag-iimbestiga at nagbigay sa kanila ng warrant of arrest. Kaya naman hindi sila makakatanggi at hindi na nila mababayaran ang matitinong mga opisyales, lalong-lalo na ang hindi nagbebenta ng kanilang mga prinsipyo. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Siyempre, ang drama ni Lisa Tanas ay umarte. Diba? I'm sorry po doon sa rescuers sa nangyari sa buhay ninyo. Pero ang may kasalanan niyan, yung nagyakap sa'yo. Alam nyo, yung sino yung mga nagteatro nung bata kayo? Okay? Ako nagteatro ako nung college days ako. I love theater arts, mga kababayan. Yung pagyakap niya, parang, okay, yun yung, ang tawag dyan, non-verbal cue. Doon sa cameraman, okay, capture me. Capture this. Dahil the drama ako, magko-crocodile tears ako, chuchong ganyan. You know the non-verbal cue na term kapag ikaw ay artista, artista ka sa entablado, titignan lang kita, capture me. Kasi, kahit kayo yung gumagawa kayo ng reel, di ba? May mga eksena kayo o mga video-video, okay? Pag tinignan kita ng ganun, makuha ka sa tingin. Ibig sabihin, hulihin mo ko. Hulihin, i-capture mo yung moment na yan. Kasi yun yung kailangan talagang ipakita ko sa taong bayan na yung alindog ko or yung pagka-jejemon ko, katulad ni Lisa Tanas, kunyari iyak-iyak ako. Yung julol na yan, baga og nawong, sabi nga ni Mariter, Mixed Vlog. At Pesting Yawa, sabi ni Tetay Avila. Okay? Lahat yun ay kadramahan. Spirit nila kayong nililinlang. Mga kababayan, tapos titignan mo yung mga nagko-comment trolls. Kasi mararamdaman mo mismo, palangga, yung tunay na emotion if it's real. Automatic yan. Pag genuine yung pakikiramay mo, yung puso mo, ramdam yan ng taong bayan. But we all know na si Lisa Tanas ay smuggler, kidnapper, plunderer, kawatan. Kaya nga pag naibalik sa panukala ni Attorney Vic Rodriguez, pag naging senador na siya at marami pang mga senador later on na sumuporta dyan sa GTAY na yan o gurgur penalty, dapat iyang hinayupak na yan ang mauna sa kung GTAY man sa pamamagitan ng PC o ng kuryente o ng mano-mano, you know what I mean? Wala angay, sabi ni Feli, ni Feli. Okay. I'm sure there's a camera everywhere, sabi ni Facebook user. Tignan nyo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, lalo yung mga troll, slow motion ninyo. Na tumingin sa camera, ito na, capturein ko na to, putang ina. Ilabas na to sa page o sa ABS-CBN, di ba? Tapos yung mga mga mainstream media, alam nyo ng mga bayaran ang mga hinayupak na mainstream media. Pero ito po ang isa pa sa napaka-importanting pag-uusapan natin. Okay. Actually, September 11 ko pa to na kuha yung information na ito. Ni-write down ko actually. Kasi ako pag may nakukuha ko information, pag may tumawag sa akin, mga palangga, syempre sa dami ng tumatawag, susulat ko September 11, ano tong report na to, ganyan-ganyan. So pag may time ako, pag-uusapan ko, nakalimutan ko na ito palangga. I'm sorry po doon sa sa dami ng issue na hindi ko na naalala tong itong eksena na ito. So ngayon, tumawag sa akin uli yung informante. This is from DOH. Okay? Mga kababayan, napakalungkot ng nangyayari dyan sa Department of Health dahil kay Lisa Tanas at sa isang dentistang nagngangalang Molly
ayon sa ating impormante na naghari-harian na inuutusan ni Lisa para mangamkam dyan sa procurement. Ikaw, putang ina ka, Dr. Molly, na hindi ka naman doktor na medical doctor, diba? Isa siyang dentista, wala pong problema. Ang dentista, doktor o kung anong profesyon mo, ang problema sa hinayupak na ito, nakasabwat ni Lisa, ay ayaw daw po niyang pumirma sa mga dokumento kapag walang nakalagay na Dr. Molly. Sino si Dr. Molly? Kayong mga taga-DOH na inaapi ng hayop na babaeng ito at ni Lisa, kailangan niyong magsalita. Katulad ng mga military, men and women in uniform, kailangan nyo pong magsalita sa ginagawa sa inyo dahil pinagtitripan kayo. Imagine nyo mga kababayan ang report sa atin, mga matatagal na mga direktor mga direktor dyan sa DOH at sila ay mga career executive service officer. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta tinatanggal dahil hindi naman sila appointee, pinaghirapan nila. Diba? Mula sa mababa hanggang sa tumaas ang kanilang mga posisyon, tinatanggal sila ng babaeng itong Molly na itong buwaka ng inang ito sa utos ni Lisa Tanas kapag harang-harang sa kanilang korupsyon o pagnanakaw ayon sa ating source. Now, mga kababayan, tinanap-hanap ko itong Dr. Molly na to. May isang article from September 26. Binibida-bida siya dito. Sabi dito, leadership in public health, specifically the Department of Health, should combine expertise, vision, and compassion, which are essential for driving transformative change. Diba? So, ang pinag-uusapan dito, yung mga leaders dyan sa DOH, ang galing, ano? Kailangan talagang pagsamahin ng expertise ng pagnanakaw ni Lisa Tanas, yung vision nilang ubusin ang taong bayan, at yung itim nilang compassion sa pangangamkam. At ito daw ang essential, di ba? For driving transformative change. Yeah, this is really essential ang pagnanakaw nila para sa pagbabago sa pagnanakaw. Kumbaga, kung may mga corruption man in the past, sabihin natin 5, ngayon, piso, 2 piso, o 1 milyon, this time, 10 million times 3 times 100. You know what I mean? O, sabi dito, the principle of putting the right people in the right positions is not just a matter of operational efficiency, it's a cornerstone success. Okay? Grabe talaga ang mga eksena dito. Dapat ang pipiliin sa mga posisyon ay mga taong what? Efficient, good people, chuchuchucho. Okay? Para sa success ng DOH. Alright. Ito na ngayon. Kasi kailangan basahin natin yung pangalan niya. This alignment of talent and roles is essential for achieving project goals and driving meaningful progress. Yung mga ganong talento ng kagalingan, di ba? Kagalingan dapat ng isang doktor o itinatalaga sa DOH, ito daw dapat ang mga taong inilalagay para ma-achieve kung ano man ang kagandahang pwedeng maidulot sa DOH. Sabi ni Dr. Wenceslao Loderes or Loderes, whatever. So ngayon, ito yung mga sinasabi niya na dapat itong ganitong klaseng mga skills or compassion, passion, whatever, ang ina-appoint. Okay, tignan natin. Loderes said, President Marcos Bangag Jr. and DOH Secretary Ted Herbosa's appointment of Undersecretary Amy Liza Doc Molly Chong, CHIONG, is welcome development as she embodies the qualities making, diba? Yun. Kaya kailangan natin basahin na yung una, making her pivotal figure in DOH and beacon of progress in Philippines healthcare system. Hanggang doon ko lang babasahin yung article na yon. Okay, ang pangalan ng inappoint o kasabwat ni Lisa ayon sa ating source sa DOH na naghari-arian dyan at pinagtatanggal yung mga matitinong tao dahil nakikita ang kanilang pagnanakaw, mga kababayan, ay si Undersecretary Emmy, EMMIE,
Lisa, talaga naman ito. May mga kaibigan akong Lisa pero hindi katulad ng mga Lisang ganito, aka Doc Molly Perez, CHIONG, mga kababayan. Kailangan ko i-emphasizean. Kasi, ayon sa ating source, noong September 11 pa, may tinanggal siyang 2 direktor. May mga anak. Walang dahilan na tinanggal dahil utos ni Lisa Tanas dahil nakaharang sa kanilang pagnanakaw. Ikaw na putang ina ka, Molly, huwag ka magpanggap ng medical doctor. Maayos na yung pagiging, yung dentista ka na lang eh. Achievement na yan ng isang dentista. Pero yung umarte ka pa, na hinayupa ka, hindi daw po, mga kababayan, pipirma ng mga dokumento kapag ang nakalagay lang ay yung first name and last name niya. Kailangan ilagay daw, lagay mo pangalan ko dyan, dapat may doktor. Hindi ka doktor na medical doctor. Magkaiba ang medical doctor sa dentista. Ang dentista, yung bunganga, yung ngipin ng tao, ang iatupagin mo. Hindi ka licensed para manggamot ng mga organs maliban sa mga bulok-bulok ng ngipin ng mga tao. Huwag kang umarte dahil nagsusumbong ang tao sa inyo. Kaya nga, ikaw, Dr. Secretary Herbosa, alam mo na ipapalit yan sa'yo dahil yan ang gusto ni Lisa Tanas. Wala kang magawa, sir, Dr. Herbosa, dahil sa utos ni Lisa Tanas. Maghari-harian niyang hinayupak na yan, na Molly na yan, galit na ang mga taga-DOH sa kanya dahil ano ang nangyari dyan, mga palangga? Dahil lang. Tignan natin to. Okay. Ito. Basahin natin. Ay, nakakagalit, mga palangga. Okay? Sabi niya dito. Asan na yung sinulat ko dito kanina? Okay. Ang sabi ng ating informante, sabi niya na gano'n sa akin, Miss Maharlika, grabe po ang sitwasyon namin dito sa DOH. Meron pong kaming kasamahan. Etong information na to September 11 ito na tinanggal po nila, nakakaawa, matagal na po dito sa DOH. May mga pamilya po tinanggal po ni Molly dahil ang sabi po niya na kung ano ang utos ni Lisa sa kanya ay gagawin niya at walang makakapigil sa kanila kahit sosi pa. Sosi. Okay? Career Executive Service Officer. Okay? Ngayon, mga kababayan, galit na naman ako. Alright? Galit na naman ako, palangga. Actually po, tinanggal nila si Dr. Tayag. 35 years in service si Dr. Tayag, tinanggal po nila, pinalabas lang nila na kunwari po ay nag-retire si Dr. Tayag or Eric Tayag, yung dancing doctor. Kaya tingnan natin si Dr. Tayag dito. Okay. Tignan natin si Dr. Tayag, mga kababayan. Okay, tama. Kasi noong April 8, pinalabas nila DOH, article ng Philippine News Agency, DOH Secretary, DOH USEC Tayag retires after 35 years of service. So nung nakuha ko tong information na to, tinignan ko talaga bang nag-retire ba to si Dr. Tayag, ganon. So totoo nga, may article April 8, 2024 na sinasabi dito, Undersecretary Enrique Tayag is retiring after retiring pa lang nung date na to, more than 35 years of public service. The Department of Health announced during its flag ceremony on Monday, mga kababayan. At ang sabi dito, Undersecretary Tayag is the DOH Executive Committee and staff expressed gratitude for Tayag's exemplary service for the health of the nation. Alright. Then sabi dito sa balita, mga papupapuri, kayo mga pampalubag loob. Sabi ng DOH spokesperson, I am witness to his well-deserved progression from a young infectious disease doctor
and epidemiologist to Health Undersecretary, Chief Information Officer, and DOH spokesperson. Okay? Si Herbosa pala nagsabi nun. Assistant Secretary Ariel Valencia is expected to replace Tayag and as head of the DOH Public Health Services Cluster or PHSC in charge of epidemiology, disease prevention and control, and health promotion by April 15. Undersecretary, ito, Emiliza Perez Chong will be the new Chief Information Officer who will be in charge of the information, communication, technology, governance, Kasi, yun nga, dahil sa utos ni Lisa, pinalit yung hinayupak na dentista na yan ayon sa ating source. Mga kababayan, ano ang role nito? Ang role ng babaeng ito ay hawakan na rin kahit wala sa kanyang scope of work. Hinawakan niya ang procurement. Alam niyo na kung ano ang meron sa procurement. Yan ang nagpo-procure ng everything na kailangan supplies, di ba? Yan din ang magdi-disburse ng mga pera, proyekto, and everything. Kaya nilagay ni Lisa Tanas itong si Molly na hindi po medical doctor, kundi dentista na nagpapanggap na medical doctor sa DOH. Mga kababayan, sinisindak ang ating mga palangga dyan, mga doctors, nurses, mga directors, na pag hindi siya sinunod o nakalimutan lang ang salitang doktor, ay sinisigawan niya. Hindi, tanga-tanga ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Lagay mo dyan, doktor ako. Ganon daw po ang kalakaran dahil hindi siya kayang matibag, dahil ipinagmamalaki niya dahil siya ay sanggang dikit ni Lisa Tanas at yun ang utos ni Lisa. At ikaw, Dr. Herbosa, ayon sa akin, ito, informante, bilang na ang araw mo. Dahil yan ang ipapalit sa iyo. Kaya di ba, Doc? Dr. Teddy Herbosa, kaya hindi ka makait. Sir, Mr. Herbosa, mas masarap mabuhay nang lumalaban po kayo sa tama kaysa hawak kayo sa liig ng isang dentista na kasabwat ni Lisa na nagpapanggap na doktor para manipulahin ka. You speak up kung kailangan kayo pumunta sa kalsada, kayong mga taga-DOH na mga tinamnan, na ulat ko na to dati, may mga tinamnan na kaso, fabricated crime na ginawa ang Malacanang sa utos ni Lisa at now yung accomplice niya na si Molly, according to our source, you have to go out. Wakasan ninyo dahil ang DOH supposedly ayan ang sandalan ng taong bayan na kasalalay ang kalusugan ng lahat ng mga tao at sa inyong pamumuno, top priority nyo, i-ensure ang health ng mamamayang Pilipino. You deliver all the programs, policies, equipments, everything para sa taong bayan. Pero Dr. Herbosa, okay? Hi King, thank you. Okay, si King nanonood. Merong ginawa daw siyang song para kay Attorney Vic. Anyway, mga kababayan, nagagalit na naman ako. Bakit? Alam niyo ba kung anong idinudulot na sakit mentally, economically, or financially sa mga tinanggal ni Lisa Tanas at itong Molly na ito na nagpapanggap na medical doctor dyan sa DOH? Tinanggalan niya ng kabuhayan ang mga matatagal ng mga directors dyan sa mga nagtatrabaho dyan sa DOH. Hindi lang niya tinanggalan ng trabaho ang nanay o tatay man yan. Tinanggalan niya ng future ang mga anak nitong pinuwersa nilang tanggalin, ligwakin dahil sa pagiging bangag ng gobyerno ni Lisa Tanas. Mga kababayan, mga palangga. Okay? Alright. Sabi niya dito. Yun po, tinanggal nila si Yusek Tayag.
Napakabuti po nun dito. Kawawa naman. Ay, ano sabi niya? Okay. Miss Maharlika, ginagamit po ni Lisa Tanas si Molly para mag-transfer ng pondo sa Love for All ni Lisa Tanas. Private po yan. Drama ni Lisa Tanas yan. Bakit siya kumukuha ng pondo sa DOH? Ipaalam niyo po sa taong bayan dahil ayan, dahil kasabwat yan ni Lisa dito sa DOH. Sila po may hawak ng procurement. Ang ginagawa po nila kapag may mga project sila sa mga probinsya ahead of time, bit-bit po nila ang kanilang mga kaibigan, mga kakilala, naka-check-in na po silang lahat sa hotel. Galing po ang pondo ng DOH. Kaya shout out dyan sa mga putang inang quad o huwad committee o mga senador, kongresista, dyan sa mga audit, COA. I-audit nyo tong Molly na ito na dentista na nagpapanggap na medical doctor dyan sa DOH. Hindi pa nakontento sa kanyang title bilang dentista, nag-ambisyon pa. Gusto mo pala mag-medical doctor yun na yupa ka, ba't di ka nag-aral? Magkaiba ang dentista sa medical doctor. Bugo. Pareho ka ng amo mong addictus, benedictus, kidnapper, snatcher, lahat na lang. Smuggler, mga kababayan, I don't know. You people sa DOH, alam nyo to, matagal na. May mga expose ako dati, I think last year pa, na pinag-fabricate ang crime. Huwag po kayong matakot. Lumabas kayo. Ang isang butod-putot, kidnapper na katulad ni Lisa, kinakasangkapan niyang dentistang yan. Para sigaw-sigawan kayo dyan. Nag-aral po kayo. Ano naman ang mura? Pinababa husto ang moral, ang turing sa inyo para kayong mga pusali. Na kung ang totoo, ito ang mga pusaling nagdanakaw sa pera ng bayan. Ang tagal nyo pong nagtrabaho dyan. Gumawa kayo ng paraan, magsalita kayo, magreklamo kayo, ano mga legal pathways, di ba, ang pwede nyong gawin. Or best thing to do is to speak up. Maybe mag-part kayo dun sa EDSA Friday group ng ating mga palangga. Nila J.M. Morales, nila Maui at lahat ng mga palangga dyan. Kailangan nyo na magsalita. My God, po taragis na mapapaos ng mga boses natin dito. Ano pa sabi? Okay. Kaya po yung mga tao dito sa DOH, sobra pong baba ng moral. Okay? Dahil pinagtatatanggal po kahit seso. At ang yabang po ni Molly, kahit sino, pwede niyang tanggalin. Grabe, ano? Grabe tong hayop na to. Okay. Kaya po, ang procurement ay hinawakan niya na din. Kasi yun nga po ang utos ni Lisa na mag-transfer o mag-download ng funds sa kanyang Love for All. Para magpapabango sa taong bayan. Sabi nga dito, hindi po kasama yung Love for All na yan sa budget ng DOH. Bakit sila kumukuha ng pondo gamit yung Molly na yan? Mga kapapalangga. Yan natin. Ay, nako, mga kababayan. Ito pa. Alright. Okay. Sabi niya, ito pa sabi niya, hindi po totoo yung pinapalabas nila na kesyo donation from private citizens or mga negosyante. Wala naman po halos gusto mag-donate dyan sa kanyang Love for All. Kinukuha po sa budget ng DOH. Okay? Twice a month po sila o more than that, nagpupunta sila kung saan-saan. Itong si Molly at ang dami-dami po niyang tao. Ma'am, hindi po sila volunteer. Mga tao po sila ni Molly at ni Lisa. Grabe po ang pinaggagawa dito dahil nakikita ng mga directors yung kanilang kawalang hiyaan. Kaya kapag meron pong nagreklamo o nag-call out sa